Isang pakikipagdalamhati mula sa pamunuan ng Precious Funeral. Tanghali ng February 2, 2024, may tumawag sa opisina upang humingi ng ating serbisyo. Anong address niyo po? At mula doon nalaman natin na ang ating isiserbisyo ay lalaking halos kadidibo pa lang. Quezon City ito nakatira pero tubong Pampanga. Medyo hinabol natin ng oras mula pag-iimbalsa mo at paghahanda sa pagbuburol ng Pampanga. Kung makausap natin ang kamag-anak, bali ang pangalan ng taong ating isiserbisyo nagngangalang Emmanuel. Ang tawag ko sa kanya nung panahon na yon ay Kuya Emmanuel. Mula Maynila, wala ang namayapa at mga gamit sa ating pagsiserbisyo, pati ng bulaklak at lahat ng kakailangan sa pagbuburol ay dala-dala natin sa sasakyan sabay ng pinsan kapatid ng namayapa. Binagbag natin ng NLEX at inabot tayo ng ilang oras hanggang sa mag-exit tayo ng San Fernando, Pampanga. Mula pagka-exit, medyo may kalayuan pa rin pala, kaya minabuti na namin na idiretso ang biyahe kasi naghahabol tayo ng oras. Lalo na anong oras na kami umalis mula Maynila at inabot kami ng alas 11 paghahanda para habulin ang pagburol. Ang lahat ay kagustuhan ng pamilya. Sa guide ng GPS at ng pinsan at kapatid na namayapa, itinuro niya ng daan papunta sa lugar kung saan sila nakatira. Ang dami pala, pinamukti na baka sumali. Saan tayo? Diretso lang? Pagdating dun sa lugar na itinuro nila, halos saktuhan lang din ang daan. Kaya minabuti namin na pagpasok ay paatras ang ginagawa para mas madali sa pagbaba ng gamit. Pagdating kasi namin sa lugar kung saan ilalagak ang ating namayapa para sa kanyang burol, ay may di inaasahang pangyayari din sa kanilang mga kapitbahay. Bali, dalawa din ang binuburol noong pagdating namin. Medyo masikip ang lugar dahil sa bisita. Hindi na natin inilapit ang sasakyan doon sa lugar kung saan ito ibuburol at kung saan nakatira si Kuya Emmanuel. Bali pagdating doon sa lugar ay hindi na tayo nagpahinga dahil halos madaling araw na at kailangan nating habulin ng oras para makabalik pa na Maynila. Sinabihan namin yung malapit na kamag-anak na wag nang tumulong at humawak sa mga gamit sa pagbuburol dahil may mga kasabihan nga noon na pwedeng may kasunod kung sakaling humawak. Ang pinayagan lang nating humawak ay yung mga malayong kamag-anak at mga kaibigan. Hindi kami gaanong nahirapan kasi nagkaisa sila na tulungan kami sa pagbaba ng mga gamit. Ang mga bulaklak, mga ilawan, mga aranya, mga atril, carpet at iba-iba pang gagamitin sa pagbuburol. Sa ganito kasing pagkakataon, huling ibinababa ang namayapa pagkatapos ihanda lahat ng paglalagakan. Medyo matagal na rin tayo sa ganitong negosyo at pagsiservisyo sa ating mga kababayan, kaya medyo alam na natin kung anong gagawin at medyo sanay na tayo. Bali si Jomar ang nagbababa ng mga gamit mula doon sa taas ng sasakyan at si Richard naman ang nagsasalo para ipasa ang mga bubuhatin sa mga layong kamag-anak at kaibigan ng ating namayapa. Bali tulong-tulong kami sa pagbaba ng mga gamit para mas mabilis at medyo pagod na rin kami para makabalik agad na Manila. Medyo high-tech na kasi ang panahon ngayon. Bawat galaw namin sa aming pagsiservisyo ay ina-update natin ang pamilya kung ano nang nangyari. Lalong-lalo na ang pamilya nung ating namayapa, ang nanay nito ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya ramdam natin ang sakit pag ganitong pangyayari dahil nga sa medyo malayo yung dapat na andyan lalo na sa ganitong pagkakataon. Medyo may kalayan ng konti ang ating pagbuburulan. Kaya kahit medyo inaantok na at pagod, kailangang matapos sa itinakdang oras. Gusto kasi ng pamilya na mailagak na agad dahil kanina pa sila naghihintay mula nang ipamalita yung di inaasahang pangyayari sa kanila. Pagkakalala ko kasi alas 3 na. Hindi kami ganong nahirapan dahil cooperative naman ang pamilya. At nang kailangan namin lalo na yung mga extension ay pinoprovide naman nila. Minsan kasi yung mga ganong pagkakataon, yun ang nagpapatagal minsan.
Bali yung mga pamilya nag-aantay lang dyan sa tabi para i-assist kami sa mga kailangan namin. Hindi na natin nakuhanan ng video yung ibang paghahanda sa burol. Bali kasi 3 lang kaming lumakad at kailangan kong sumama sa ganitong pagkakataon kasi may kalayuan nga. Gusto kasi natin na ang ating pagsiservisyo sa panahon na yan ay maging normal at maging maayos ang lahat. Hindi naman kasi tayo makapagpahinga kung iniisip natin yung ganitong pagkakataon na may isiservisyo sa malayo. Syempre hindi natin mawasan na isipin na baka mangyari lalo na sa pagbabiyahe. Medyo marami na rin kasi tayong naranasan at tutunan lalo na sa iba-ibang pagkakataon. At habang ginagawa namin ito, iramdam namin yung emosyon ng pamilya. Parang nagtitimpi at gusto na nilang matapos dahil gusto na nilang masilip yung kanilang mayapa. Minsan kasi yung setup ay pinipili talaga ng pamilya. Sila ang nagde-decide ng para sa mga namayapa. Kapag pili na sila ay doon nagsisimula ang ating pagsiservisyo. Kasi doon magsisimula ang mga kailangang gamit at lahat ng ihahanda. Hindi rin naman tayo nahirapan dahil nga sa medyo modern na ang ating panahon ngayon. Dali na lang tayo makipag-communicate lalong-lalo na nasa kalayuan yung nanay ng ating namayapa. Bali pala si Kuya Emmanuel ay may asawa na at ang kanyang may bahay ay naandyan lang sa tabi habang inaayos yung burol ng kanyang asawa. Alam nyo mga kapresyos, sa bawat pagsiservisyo natin, doon natin nakikita yung iba-ibang mukha ng realidad ng buhay. Kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang pangako, kanya-kanyang pangako na mga pag-ibig. Bali yun ang alaalang iniiwan nila sa kanilang mga pamilya. Kaya nga tayong mga nabubuhay sa mundo ay may kanya-kanyang tungkulin dito sa lupa. Kanya-kanyang kwento ng mga pangako ng pag-ibig. At yun ay ang mga alalang iiwan din nila sa kanilang mga pamilya. At yun ang magbibigay ng buhay bawat legasing iiwan sa ating mga pamilya. Kaya tayo habang may buhay pa, kailangan nating iparamdam sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga magulang, sa ating mga kamag-anak, kung gaano kasarap mabuhay sa mundo at maging masaya tayo sa mga bagay na meron tayo. Hindi man yun malalaki kahit maliliit. Ang importante sa lahat ay mamukhay tayo ng may malinis na puso. Halos patapos na nung ganitong oras. Lagpas na halos ng 3:00 na madaling araw nung halos patapos na kami. Kapag kasi ganitong nagbuburol kami ay kanya-kanya kami ng roll. Kanya-kanya kami ng gampanin. May naglalagay ng bulaklak. Pero sabay-sabay kaming tumutulong sa pag-ayos ng kortina dahil hindi naman kaya ng isang tao lang. Bali doon kapag nailagay na lahat, nagsisimula ang kanya-kanya naming gampanin. Si Richard ang sa pagpapailaw. Ako kasi ang nagsusupervise at kumbaga sa sinasabi nga nila parang finishing ba. Tinitignan natin kung nasa saayos ang lahat. Ang oras na to ay pinunasan ko yung salamin. May mga alikabok na. Siyempre sobrang layo ng biyahe at hindi talaga maiwasan yung gantong pagkakataon. Dahil sa medyo matagal na nga tayo sa gantong pagsiservisyo, alam na natin yung mga kailangan. Andiyan naman ang pamilya para tumutulong sa atin. Kumbaga sa tagal na natin sa ganitong pagkakataon na nagsiservisyo tayo sa ating mga kababayan. Sila yung nagbibigay ng ating mga pangangailangan. At habang ginagawa namin ito, andyan lahat ng mga pamilya nag-aantay lang. Halos patapos na ang lahat. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako
Usap na akong usap. Yung sabihin ni Daddy. Sabihin mo, Papa. Papa, gising ka na ba, Papa? Na? Hindi ka na daw. Sinaan ka na. Sinaan. Ito datang kay ni. Ito. 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 Bali pinagkape po muna tayo ng pamilya para makabalik tayo kaagad at hindi tayo makatulog sa biyahe. Bali inabot kami ng alas 4 ng madaling araw noong babalik na kami ng Manila. Hindi kami agad-agad umalis nung katapos namin magburol. Diyan nakipagkwentuhan kami sa pinsan ng pamilya, lalo ni Kuya Emmanuel. At doon niya nakwento kung gaano kabait ang tao at naikwento kung ano yung mga pangako ng pag-ibig noong panahong nabubuhay pa si Kuya Emmanuel.